Sa pool sa CCTV ng aktwal na pagnanakaw sa ilang convenience store sa Rizal at Bulacan. At ang natangay na mga magnanakaw hindi bababa sa kalahating milyong piso. At sa ikinasang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng PNP mula sa Rizal, Bulacan at Pampanga, 2 ang arestado. Armado at delikado. Ganito ang mapapanood sa magkakaibang kuha ng CCTV footage ng aktwal na krimen ng mga miyembro ng robbery hold-up gang na gumagala at nambibiktima sa mga convenience store sa Metro Manila, Rizal, Bulacan at Pampanga. At mapapansin din na mabilis ang kanilang kilos at tansyado ang bawat galaw sa pang-hold up. Ang sunod-sunod na pag-atake ng mga mandarambong, libu-libong piso ang nadadali. Hunyo 24, Lunes, pasado 2:00 sa madaling araw, nang pinasok ng grupo ng mga lalaki ang isang convenience store sa Taytay, Rizal. Humigit kumulang kalahating milyong pisong nasimot ng grupo na agad ding sumiba. Ito po ay itinawag sa atin po ng barangay na nakakasakop na kung saan ay meron nga daw pong isang convenience store na hold up. Bali, ito pong convenience store na nabiktima nila ay kanila pong pinasok ng may pagkukubli sa kanilang identity, itinatago yung kanilang identity, pamamagitan ng pagsuot ng face mask at ng mga damit na mahaba. Ngayon po ay may baril po yung mga pumasok na yun. Armado po sila ng iba't ibang klase ng baril. Tinutukan yung mga empleyado. Yung pong convenience store na ito ay wala pong gwardiya. Wala po siyang guard na nagbabantay. So, naging madali sa kanila na isagawa yung kanilang masamang hangarin dahil nga sila may baril, walang nagbabantay. So, nakakuha yung mga gamit, binuksan yung mga taguan ng pera, at iginapos po sila. Meron po sila talagang device na ginagamit na cable tie na kung saan 2 kamay na po. Talaga pong handcuff siya na disposable. Sa isinagawang backtracking ng pulisya, natukoy nila na binalak din ng mga ito na limasin ang convenience store sa lungsod ng Antipolo. Ilang kilometro lamang ang layo sa Taytay. Base sa pag-backtracking natin, nakita po ito sa Antipolo. Kung saan ay yun po, namukaan po natin yung isa doon sa miyembro, kung saan nga yung lookout ay nagkaroon siya ng malinaw na larawan. Kasi bago niya pasukin, sinisurvey niya muna yung lugar. At yun nga, dahil nakita po na mayroong gwardiya, ay hindi sila tumuloy. Ang hot pursuit operation ng mga pulis, dinala sila sa Barangay Tabang, Plaridel, Bulacan, kung saan isa na naman convenience store ang pinasok ng mga kawatan. Napakandak po tayo ng dragnet operation. Yung pong dragnet operation, yan po yung ginagawang operasyon ng kapulisan kapag meron po kaming hinahabol na mga suspect na kung saan ibabato po namin sa karatig bayan, kagaya po ng Cainta, Binangonan, Antipolo, o maging po sa ibang region tulad ng NCR, Taguig, Pasig, ay ibabato po namin yung description na to para pag na-tsempuhan po nila sa AOR po nila, ay kanila po itong harangin. At ino-notify po kami na nandun po para mahuli po sila. At makalipas lamang ang ilang araw, ang pinagsanib na puwersa ng PNP mula sa Rizal, Bulacan at Pampanga, nasa koten 2 hininalang suspect na kasabwat sa sunod-sunod na robbery hold-up sa halos 4 na probinsya. Yung ating mga investigador, meron din namang network sa ibang bayan, yung ating follow-up, yung masisipag nating follow-up team, nag-initiate na tumawid ng coordination through personal dun sa mga kakilala nila na pulis din. At meron nga daw dun nag-match dun sa description ng sasakyan na kung saan napitikan ng CCTV na nang hold up din. So yun na po. Doon natin na-identify yung pagkakakilanlan nitong mga to. Doon na natin napagtagni-tagni. Yung mga ibang ebidensya na nagtugma, katulad po nung ginamit nila na pantali sa pang-restraint doon sa kamay ng mga empleyado, ay parehong-pareho po doon. At ganun din po yung mga plaka. Marami po silang dalang plaka ng sasakyan
na pinapalit-palit nila. So nakita po doon yung isa nating hinahanap na plaka na yun po yung nag-connect po sa kanila doon sa aming robbery dito sa AOR namin. Na-recover sa mga suspect ang getaway vehicle na Honda CR-V na may plakang ULB 777 at 4 pang mga plaka. Nakuha rin ang 2 kalibre 38 baril kabilang ang mga basyo nito, 4 na cellphone at maging iba't ibang uniforme ng mga pulis na ginagamit ng mga suspect sa pang-hold up. Po, kasama po sir. Malinis po kami sir. Sir, wala po talaga ako sir alam sir. Sinama lang po niya ako. Sa kasalukuyan, nakakulong na ang mga suspect sa Plaridel Municipal PNP na itinangging bahagi sila ng pang-hold up at di umano'y nagsisilbing lookout lamang. Sa kabilang banda, ang mga biktima sa convenience store sa Taytay nakapaghain na rin ng reklamo sa korte laban sa mga suspect. Dating po sa crime against property, that is personal na crime po. Dapat po, ang mag-file po doon, yung talaga pong biktima, yung nawalan. Hindi po pwedeng i-represent ng kung sino-sino nang wala pong kaukulang dokumento, katulad ng SPA, yan. Yung mga empleyado na nasangkot dito, na naging biktima, ay na-reassign po sa iba't ibang lugar, iba't ibang tindahan din nila. At inisa-isa po nating hanapin po sila at para papirmahin ang kaukulang salaysay na panunumpaan kung saan yun po yung magpapatibay dun sa reklamo. At isa pong requirements bago po natin ma-file yung kaukulang reklamo dun sa mga suspect. Hindi po bababa sa 5 insidente yung kinakasangkutan ng grupong ito at patuloy pa rin po nating inaalam kung meron pang prior na mga insidente na kung saan sila din ang maaaring salarin. At dahil may ilang pang miyembro ng robbery hold-up gang ang kanilang tinutugis, mas pinaigting pa ngayon ng PNP ang police visibility at pagruronda sa kanilang bayan, lalo na sa mga lugar na posibleng pasukin ng mga kawatan. Dagdag pa ni Police Major Abundo, maging ang establishment visitation at discussion sa mga business owners muli nilang ipinatupad upang makapagbigay babala sa iba't ibang modus na patuloy pa ring lumalaganap sa ngayon. Intensify po yung ating pulis sa lansangan. So katulad nun, checkpoint operation o plansita na yun nga po, kinakandak po natin. Iniikot-ikot po natin yan. Magdedepende po tayo sa crime environment sa pag-deploy ng tao. So nag-intensify po tayo, gabi-gabi po yan. Kung dadaan po kayo sa Taytay, ay ini-ensure ko po, meron po lagi kaming checkpoint sa madaling araw. Lalo po madaling araw. At huwag po nasasama rin yung loob ng mga motorista na pinapara natin para po sa inyong safety rin po yung aming ginagawang action. Meron po tayong joint anti-bank robbery and cybercrime meeting na ginagawa monthly dito po sa station level kung saan kasama po rin yung mga convenience store na aming kinakausap at pinapakita po sa kanila kung ano yung modus ngayon na nangyayari sa, hindi lang po dito sa Taytay, maaaring dun sa Karatig Bayan na maaaring makakuha sila ng tips para maiwasan na maging biktima po sila nito. So yung active awareness, education, active participation sa community, malaking bagay po kasi pag magkaka-connect tayo, so konting impormasyon maiipon, mabubuo natin na panlaban sa mga ganyang aktibidades na masasama. Ang 4 sa 6 na suspect na sangkot sa kabi-kabilang robbery hold-up, tukoy na ng PNP. At ang pagtugi sa kanila ng otoridad, mas pinalawak pa. Pero sa kabila nito, ang pagiging mapagmasid, maingat at alerto ang pinakamalakas nating depensa para protektahan di lamang ang ating ari-arian, pero higit sa lahat, ang ating buhay. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik
sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.